not done anything wrong. There is no misuse of funds. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. House hearing sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President, nais ipatigil ni Vice President Sara Duterte. Pagsisiyasat sa pondo ng kanyang tanggapan, ginagamit lang umano upang siya ay siraan. Dating Budget Undersecretary Christopher Lau nasangkot umano sa maanumalyang formally deal na aresto sa Davao City. Kasong qualified human trafficking laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at iba pa na ihahain na sa Pasig City Regional Trial Court. Department of Justice kumpiyansang agad maglalabas ng arrest warrant ang korte. Singil sa tubig, may dagdag bawas sa Oktubre. Dating Philippine National Police Chief na umano'y may kinalaman sa pagpapatakas kay Alice Guo, iimbestigahan at kakasuhan ng PNP. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Naisampa na kahapon sa Pasig City Regional Trial Court ang kasong qualified human trafficking laban kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go at mahigit 10 iba pa. Positibo naman ang Department of Justice o DOJ na maglalabas agad ng arrest warrant ang korte sa non-bailable case na ito ngayong linggo. Ito ang balita ni Dante Amento. The DOJ would like to confirm that the case against Alice Guo, including Dennis Conanan, who is a former Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General, and Representative Zunyu One Technology, as well as 12 executives and founders of the 3 companies and Guo's alleged business partners, has been filed. Nakaharap na ngayon sa non-bailable o walang piyansa na kaso si dismissed Mayor Alice Go at mahigit 10 co-conspirator kaugnay ng Pogo operation sa Bamban Tarlac. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, isinampa na kahapon sa Pasig City Regional Trial Court ang kasong qualified human trafficking. June 21 isinampa ang reklamo sa DOJ at tumagal ng mahigit 2 buwan bago ito naiakyat sa korte. Sa Tarlac sana isasampa ang kaso pero However, dahil po sa linabas na administrative circular ng Supreme Court, nailipat ho natin sa Pasig City. Kaugnay nito, positibo naman ang DOJ na maglalabas agad ng warrant of arrest ang korte sa kasong ito. Naniniwala ang kagawaran na malakas ang ebidensya na hawak nila hinggil dito. Target ng DOJ na mayroon ng arrest warrant bago matapos ang contempt order ng Senado o kaya makapagpiyansa si Go sa kaso nitong graft sa Kapas na ngayon ay nailipat na sa Valenzuela. Now, yung mga cases po na ito ay non-bailable, which is why as soon as the warrants of arrest are out from the Pasig Trial Court, then we can expect to take custody of Ms. Alice Guo despite or if ever she is released already from Senate and if ever she does decide na mag-bail siya doon sa Kapas Tarlac, doon sa isang kaso niya. Sinabi kasi ni Attorney Stephen David, abogado ni Go, na kapag natapos ng hearing sa Senado ay magpiyansa si Go sa graft case nito dahil bailable naman. Paliwanag pa ni David, kaya lang hindi pa sila nagpiyansa dahil mayroon pang contempt order ang Senado at hindi rin makakalaya ang kanyang kliyente. Tiniyak ni David na hindi tataka si Go kapag nakapagpiyansa na. Well, di ba sinabi niya sa Senate na nung nando siya sa kabilang bansa, gusto talaga na niya sumuko. Actually, talaga naman nag-uusap kami noong before August 22. Talaga naman gusto niya sumuko Sa ngayon, may ilan pang reklamo laban kay Alice Go na nakabinbin dito sa DOJ, kabilang na ang money laundering at tax evasion. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil
ang investigasyon kaugnay sa impormasyon na mayroon umanong dating hepe ng pambansang pulisya na kasama sa payola ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at sinasabing dawit din sa pagpapatakas kay dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sinabi ni General Marbil, wala silang sasantuhin at tiyak nakakasuhan ang sinumang mapatutunayan na nakipagsabwatan dito. Ito ang balita ni Leia Ilagan. There is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Yun lang ang sinasabi niya na we welcome this statement, although sinasabi ni General Villanueva, I myself ay nakikinig kahapon, ay sinasabi naman niya these are just rumors, but these are serious rumors involving a former chief PNP. Inatasan na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na mag-imbestiga kaugnay ng impormasyon na mayroong dating PNP chief na tumatanggap umano ng payola sa POGO. Maging ang impormasyon na sangkot din ito sa pagpapatakas kay dating Banban Mayor Alice Guo noong Hulyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, makikipag-ugnayan na ang PNP sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa dagdag na impormasyon tungkol sa aligasyon. Binigyan na rin po niya ng utos ang CIDG to coordinate with the PAGCOR to get more details as to the identity of this alleged former PNP who's allegedly on the take. We will take it from there, but kung meron pong mga ebidensya na makakapag-link at makakapag-prove na itong sinasabing former chief PNP, so kahit former chief PNP ka pa ay hindi ka above the law. Kaugnay nito, kinumpirma ni Colonel Fajardo na 24 na nagdaang chief PNP ang kasama sa iimbestigahan upang matukoy kung sino sa mga ito ang tinutukoy ng PAGCOR. We're talking about 24 names because 29 na yung nauna. Si General Marbil is the 30th chief PNP. So nagbilang kami. So 29 minus 5 na patay. So we're talking about 24 names. But in fairness to those former chief PNP, I think they are naman in the position to answer in their behalf. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na sakaling mapatunayan ang aligasyon, utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na sampahan ito ng kaso. On the part of the PNP, sabi ni Chief PNP, and I guess, sinabi niya ito kahapon at kanina, sinabi niya rin ito during the command conference. Regardless kung sinong tatamaan dito, kung mapapatunayan na meron siyang kinalaman dun sa sinasabing tumulong sa pagtakas and worse ay nakaka-receive ng monthly payola, then again, wala tayong palalagpasin dito at patatawakin. Sabi nga niya, no sacred cow, regardless kung sino ka pa. Pananagutin. Nakaaapekto niya ang naturang issue sa buong organisasyon, kaya't dapat na may managot kung totoo ang aligasyon. This affects the whole organization. Hindi lang kahit pa siya ay isang retiradong pulis, ay this affects the whole organization. But then again, ang sabi ng ating chief PNP kanina ay let's take this as a challenge. Hindi tayo dapat malomokal kasi time and again napatunayan naman po ng PNP na kahit sino pa po ang dapat kasuhan at dapat hulihin ay wala tayong sisinuhin dito. Nagbigay naman ang kani-kanilang reaksyon ang mga dating naging chief PNP kaugnay sa aligasyon ng umano'y pagtanggap ng payola mula sa POGO at ang pagkakadawit sa pagpapatakas kay Alice Guo. Si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sinabing irresponsable ang naging pahayag ng PAGCOR official na si Brigadier General Raul Villanueva. Dapat ani ang pangalanan nito kung sino ang tinutukoy na dating chief PNP. Kung hindi ani ito magbibigay ng pangalan, dapat itong sampahan ng kaso ni General Marbil dahil sa pagbibigay ng unverified information. Si dating PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. naman, sinabing dapat na linawin ng PAGCOR ang kanilang impormasyon dahil unfair aniya ito sa organisasyon, lalo na sa mga naging pinuno ng pambansang pulisya na walang kinalaman sa issue. Para naman kay dating PNP Chief at Senator Panfilo Lacson, nakaalarma kung totoo ang inexpose na impormasyon ng PAGCOR official.
Kung totoo aniya ito, dapat na masampahan ng kasong kriminal ang tinutukoy na former Chief PNP. Wala pa namang tugon ang iba pang dating hepe ng pambansang pulisya na hininga ng reaksyon ng UNTV. Kahapon, nauna nang tinanong ni dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa ang PAGCOR officer at maging si Alice Guo kung siya ang tinutukoy na dating Chief PNP. Subalit, tumanggi naman ang mga ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi muna dapat inihayag ni retired General Raul Villanueva ang intelligence information na natanggap nito kaugnay sa pagkakasangkot umano ng isang dating Philippine National Police Chief sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at pagpapatakas kay Alice Guo. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nagdudulot ito ng iba't ibang spekulasyon at lubhang pagkabahala sa mga dating hepe ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Asher, ano ang plano ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng pahayag na inilabas ni retired General Villanueva na payola sa dating Chief PNP? Monica, sisingilin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa susunod na pagdinig ng Senado si retired General Raul Villanueva sa hindi kumpirmadong pahayag nito na inilabas sa Senate hearing kahapon. Ito ay matapos isiwalat ng dating general at ngayon ay Senior Vice President ng Service or Security and Monitoring Cluster ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na buwanang o umano'y buwanang payola sa isang dating chief o hepe ng Philippine National Police o PNP mula sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Giit ng mambabatas, dapat kinumpirma muna ni Villanueva ang kanyang impormasyon mula sa intelligence community bago ito isiniwalat sa hearing. Dapat din ay pinangalanan na ang itinukoy na PNP official at hindi tinukoy lang na isang former chief PNP. Nadadamay anyang iba't ibang chief PNP na tahimik na sanang namumuhay. Kahit na yung mga matatanda na mga retired chief PNP, they are very much concerned about that statement, no? Dahil nga pati sila nadadamay dahil they are also former PNP chiefs. So dapat bago inilabas yung informasyon na yan, binalidate ng husto, kinonfirm ng husto para sabihin yung sinong totoong pangalan, sino yung tao na involved, para hindi madadamay lahat. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, hindi maaaring gamiting ebidensya ang isang intelligence report na hindi pa kumpirmado. You cannot pin down anybody through intelligence reports because intelligence reports have no evidentiary value and it will not stand in court. Sa huling pagdinig ng Senado, kaugnay ng isyong kinasasangkutan ni Alice Guo alias Guo Waping, tiniyak ni retired General Villanueva na hindi naman si Senador Bato ang tinukoy na tumatanggap ng payola. Nilinaw din ito ng mambabatas direkta mula kay Alice Guo na nagsabing unang pagkakataon lang nilang nagkita sa pagdinig ng Senado at hindi ito nagbigay ng anumang pera sa Senador. Monica, itinakda ng Senate Committee on Women ang schedule ng huling pagdinig ng Senado kaugnay ng issue ng illegal na operasyon ng POGO. Kabilang na dyan yung mga issue na kinasasangkutan ni Alice Guo. Isasagawa ang pagdinig ng Senado sa susunod na linggo. Araw yan ng Martes, September 24. Ito ay bilang paghahanda na rin sa gagawing transition ng komite para naman sa pagsisimula ng investigasyon sa mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Kinumpirma ng Civil Security Group na nakatanggap sila
ng request mula sa Davao City Police Office upang i-verify kung may nakarehistro ng armas ang ilang individual na isinasangkot sa umano'y Angels of Death ni religious leader Apollo Kibuloy. Ayon kay CSG spokesperson Police Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano, ang verifikasyon ay isinasagawa ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO. Tumanggi si Gultiano na edetalye ang bilang ng mga taong bine-verify ng FEO, ngunit ilan umano sa mga nakalistang pangalan ay kumpirmadong may armas habang wala namang record ang iba pa. Yes, kinukumpirma ko na meron pong request coming from the City Director of DCPO ng mga individuals, list of individuals, alleged lang po ito na member daw ng Angels of Death na kanilang iniimbestigahan sa ngayon. And we received that yesterday, yung request na yon, and the verification is ongoing. Maghihintay naman ang CSG ng panibagong request para sa revocation ng lisensya ng armas base sa magiging resulta ng investigasyon ng Davao Police. Ang Angels of Death ang sinasabing umano'y ginagamit ni Kibuloy na panakot sa mga batang biktima nito upang hindi magsumbong. Naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Region 11 at Special Operating Team si Attorney Lloyd Christopher Lau ngayong araw sa Ecoland, Davao City. Si Lau ay dating Executive Director of the Procurement Service of the Department of Budget and Management sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bunsod ng umano'y maanumalyang pagbili ng nasa 4 na bilyong pisong halaga ng COVID-19 test kits noong kasagsagan ng pandemya. Welcome naman kay Senadora Risa Ontiveros ang pagkakahuli kay Lau upang maharap na niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ngayong nasa kamay ka na ng batas, aminin na rin sana kung sino nga ba ang mga big boss na may pakana at nakinabang sa korupsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds. Attorney Lau's arrest should serve as a lesson to all who misuse and abuse their public positions to serve evil ends. Anumang pagtatago at pagmamagic ninyo, hindi nyo maiiwasan ang pananagutan ninyo sa batas at sa bayan. Naniniwala ang isang international studies expert na panahon na para tutukan ng pamahalaan ng shipbuilding industry sa bansa upang makagawa ng sariling mga barko. Kinakailangan niya ito bilang tugon sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, kung saan talagang sinasadya ng Chinese vessel sa banggain ng mga barko ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang pinaka-importante talaga, gumawa tayo ng sarili nating barko. Kasi lahat ng ginagamit natin assets ngayon, ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, either galing yan sa South Korea o of course sa Coast Guard galing Japan. Napapanahon na para gumawa na ng sariling barko ang bansa na ginagamit ng sandataang lakas ng Pilipinas at maging ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay at pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng bansa. Ayon kay Professor Renato De Castro, isang political analyst at international studies professor sa De La Salle University, kailangan na nating itap ang shipbuilding industry sa bansa sa halip na bibili lang tayo ng barko sa ibang bansa. Pero ngayon, sa basihan nga ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, papalakasin natin yung hukbong dagat natin. And the best way na palakasin natin ang hukbong dagat natin is of course, industry. Build up our national industries, lalo na sa larangan ng shipbuilding. Aniya, mayroon namang kakayahan ng bansa dahil kabilang tayo sa pinakamalaking shipbuilding industry sa mundo. Sa halip na anya na ibinebenta natin sa ibang bansa ang mga likas na yaman ng Pilipinas gaya ng iron ore at iba pang metal, ay maaari naman natin itong gamitin sa paggawa ng sariling mga barko. Sa mga nakalipas na panahon ay nakatuon lamang aniya sa civilian ang ship industry at paggawa ng maliliit na sasakyang pandagat para sa internal security. In the long run, dapat tayo mismo magpuproduce, lalo na sa larangan ng barko. At least yung talaga yung pinaka-platform pa lang dapat tayo gumagawa.
Yung mga combat system, yung mga weapon system, mga radar, pwede natin yung bilhin and later on develop. Pero talagang the most important is yung platform na pwede naman natin gawin. Aniya, mahaba pa ang laban sa West Philippine Sea, kaya hindi pa naman huli kung sisimulan ang shipbuilding sa bansa. Nitong nakaraang buwan lamang, ilang barko ng Philippine Coast Guard ang binangga at nabutas ng mga Chinese vessel. Sa pananaw ni De Castro, mas agresibo ang mga Chinese sa kanilang ginagawang agresyon ngayon kumpara sa standoff noong 2012 sa Bajo de Masinloc. Una, hindi pa ganun karami at kaestabilisado ang Coast Guard ng parehong bansa noon. Wala pa ring malalim na tunggalian ang China at United States noon. At patuloy na pumapalag daw ang bansa sa ginagawang agresyon at pananakop ng China. Oo, kasi talagang gigil na gigil siya sa ating Pangulo eh. Kasi talaga yung pagpalaga ng ating Pangulo, nagulat din sila eh. Yung speech niya sa ASEAN Summit last year, no? Sa Jakarta. Then of course, recently yung speech niya sa Singapore, sa Shangri-La Dialogue. Nagugulat sila talaga sa pag-assert ng ating presidente ng ating maritime entitlement sa West Philippine Sea. Sa isyu ng patuloy na paninindigan ng Pilipinas na pagsasagawa ng rotational at resupply mission ng mag-isa at hindi ito humihingi ng tulong sa US, sabi ni De Castro, pagpapamukha ito sa China at ipinapakita rin sa buong mundo na ang usapin sa West Philippine Sea ay usapin sa pagitan ng Pilipinas at China at hindi lamang malakas ang loob ng bansa dahil alam nitong nasa likod natin ang Amerika. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang ginagawang paghahanap ng Philippine National Police kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, bumuo na sila ng tracker team na siyang nag-iimbestiga sa posibleng kinaroroonan ni Roque na ipinaaresto ng Kamara dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig. Sinabi rin ng PNP na kasama sa sinusuri ng tracker team ang IP address o posibleng lokasyon ng mga video na pinupost ito sa social media. Yung mga kanyang mga FB, yung kanyang possible location po ay tinatrabaho po yan ng ating PNP and of course other law enforcement agencies. At again, I would like to take this opportunity if Attorney Harry Roque would be able to watch this interview po. Respetuhin po natin yung mga proseso po. At the end of the day, nobody is above the law. Una na sinabi ng PNP na hindi natagpuan si Roque sa dalawa nitong address ng puntahan ng mga pulis. Naniniwala rin ang pulisya na hindi pa nakalalabas sa bansa si Roque batay sa impormasyon mula sa Bureau of Immigration. Sakali anyang mahuli ng PNP si Roque ay ito-turn over nila ito sa Kamara. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa London, United Kingdom. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang sumailalim sa cancer treatment, nagsagawa ng kanyang first work meeting si Catherine, Princess of Wales. Ang pulong kaugnay ng kanyang early childhood project ay idinaos sa Windsor Castle araw ng Martes. May mga nakatakda na ring public appearance si Catherine sa Nobyembre at Disyembre ng taon. Siyam ang naitalang patay habang marami ang sugatan sa pagsabog ng pager sa Lebanon. Nangangamba naman ang ilan na ang insidenteng ito ay maaaring magpalala sa tensyon sa Middle East. Ito ang balita ni Lynn Perez. We cannot underscore enough the risks of escalation in Lebanon and in the region, and I think that's very clearly why the Secretary General his message has been one of de-escalation, and the actions of his envoys and his representatives on the ground have been in that line as well.
Siyam na ang patay at halos 3,000 ang sugatan matapos na sumabog ang libu-libong pager devices na gamit ng militant group na Hezbollah sa Lebanon ngayong araw. Binigyan din ng United Nations ang kahalagahan ng de-escalation sa pagitan ng Israel at Hezbollah matapos na magbanta ang Lebanon-based militant group na gaganti ito sa Israel sa kabila ng hindi pagkomento ng Israeli government sa mga pangyayari. Patuloy ang paglala ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah mula po noong October 7 attack ng Hamas sa Israel. Libo-libong mga residente na sa Northern Israel at Southern Lebanon nang lumikas dahil sa palitan ng missile fires ng dalawang kampo. Kinumpirma ngayong araw ng Hezbollah na 2 sa kanilang fighters at isang batang babae ang patay dahil sa pager explosions. Gamit ng Hezbollah ang 90s technology na pager, isang device na nakakatanggap ng one-way message at lumalabas sa screen upang maiwasan ang location tracking ng Israel. Samantala, mayroong itinanggi ng US na may kinalaman nito sa nangyaring pagsabog ng mga pagers. Giit ng US, hindi magkakaroon ng diplomatic solution sa pagitan ng Hezbollah at Israel hanggat walang ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Hamas. We go back to the fundamental, I know people get tired of hearing me say this, we go back to the fundamental issue we face here, which is very, very difficult to get a diplomatic resolution in the north absent a resolution to the conflict in Gaza, absent a ceasefire in Gaza, which is why we continue to push for that ceasefire, because we think it'll help make it much easier to reach a resolution. Nangangamba ngayon ang mga residente ng buong rehiyon sa pagsiglab ng mas malaking gulo sa Middle East lalo't kabilang sa mga nasugatan sa pager explosion ang ambasador ng Iran sa Beirut. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang pagsabog sa Lebanon. Tinawag nila itong criminal aggression at nagbanta ng paghihiganti. Tumanggi naman ang Israeli military na magkomento. Nag-file na ng bankruptcy ang sikat na food container brand na Tupperware, bunsod ng anilay pagkalugi ng negosyo. Ayon sa President and CEO ng kumpanya na si Lori Ann Goldman, malaki ang naging hamon sa kanila ng financial position dahil sa matinding epekto ng anilay challenging macroeconomic environment. Bagaman makailang beses na ring umano nilang sinubukan na gumawa ng mga kakaibang marketing strategies upang ipromote ang kanilang mga produkto sa bagong henerasyon, bigo pa rin sila na makipagsabayan sa kanilang mga kakumpetensya. Ngayong linggo, lamang agad na bumaba ng 50% ang shares ng Tupperware matapos na lumabas ang balita ukol sa plano nitong pagpa-file ng bankruptcy. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Dumalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. Sa panel inquiry, iginiit ng pangalawang Pangulo na hindi imbestigasyon sa aligasyon ng maling paggamit ng pondo ng kanyang tanggapan ang layunin ng pagdinig, kundi sirain ang kanyang pangalan. Tumanggi rin si VP Sara na manumpa sa House panel. Ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Magandang gabi, Rosalie. Pinagbigyan ba ng House panel ang request ni VP Sara na i-terminate na yung pagdinig? June, walang balak ihinto ang House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng investigasyon na isinasagawa nila sa naging paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Katunayan, iimbestigahan na rin maging ang mga programa at proyekto sa Department of Education kung saan naging kalihim din ang Vice Presidente, partikular na yung mga programa at mga proyekto na may findings o Audit Observation Memorandum ang Commission on Audit o COA.
Humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. Ang hearing ay kaugnay ng privilege speech ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kung saan kune-kwestiyon ang paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Gayon din sa inasal ng ikalawang Pangulo sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa 2025 proposed budget nito noong August 27. Bagay na pinalaga ni VP Duterte. We have not done anything wrong. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Bago ito, tumangging manumpa si VP Duterte dahil hindi niya itinuturing ang sarili bilang testigo sa House inquiry. Sinuportahan ito ng kilala niyang kaalyado sa Kamara na si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. And in fact, can refuse to take the witness stand. Refusing to testify under oath sends a signal that there is something to avoid. If there is nothing to conceal, why not take the oath? If the Vice President refused to take her oath, we will respect that. Mariing itinanggi ni VP Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya at iginiit na politika ang nasa likod ng pagdinig. Gayunman, handaan niya siyang tumugon sa audit findings ng COA. Ayon sa pangalawang Pangulo, sa gitna ng mga pagtatangkang sirain siya, hindi niya papahintulutang maging subject siya ng investigasyong nakabatay sa itinuturing niyang walang lamang privilege speech. Pinahihinto niya rin ang House panel hearing. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Pagkatapos ng pahayag ni VP Duterte, nagpaalam na ito sa House panel at umalis sa pagdinig. Sa panayam sa media, prelude umano ang House hearing ng nilulutong impeachment ng Kamara laban sa kanya. Kasi nagsabi na siya kanina, diba? Determination of malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Naniniwala naman si VP Duterte na siya ang pinatutungkulan ni House Speaker Martin Romualdez sa pahayag nito ng buksan ng House plenary debates. May pinasaringan si Speaker Romualdez at iginiit na hindi ito tolerate ng Kamara ang hypocrisy at mga nagtuturo ng daliri gayong sila ang may kasalanan at gumagamit ng mali ng pondo ng gobyerno. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Oh, never again. Sa kabila ng pag-alis ni VP Sara ay itinuloy pa rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig. Ang mga tanong kaugnay ng paggastos sa confidential funds ng OVP noong 2022, sinagot naman ng mga kawani ng Department of Budget and Management at Commission on Audit. Bahagya namang nagkatensyon sa pagitan ng ilang kongresista matapos igiit ni Sagip Partes Representative Rodante Marcoleta na dapat iulat din ng COA ang iba pang ahensya na may notice of disallowance sa paggastos ng confidential funds. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am you not. have been saying things for a while. You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. Honorable Marcoleta, we are not blaming the right to suspend. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend.
Bunsod nito, sinuspindi muna ng ilang minuto ang pagdinig. Gayunman sa sidelines, muntik pang magpang-abot sina Congressman Marcoleta at abang lingkod Party List Representative Caraps Paduano. Pinigil ito ng mga kapwa nila kongresista. O June, pagkatapos nga ng pagdinig, nagkaroon din ng pagkakataon ang media na makapanayam ang ilan sa mga kongresista kabilang na ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, si Manila Representative Chua. At ganun din si Representative One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. At pareho nilang itinatanggi ang mga impeachment allegations ni VP Duterte. Anila, wala silang naririnig kaugnay ng anumang impeachment efforts laban sa pangalawang Pangulo. June? O Rosalie, sa nakikita natin sa mga pagdinig dyan sa House of Representatives, may nag-iinit, di ba? Sabi mo, muntik pang magpang-abot yung dalawang kongresista. Tingin ba ni VP Sara, makikialam na si Pangulong Marcos sa gusot dyan sa House of Representatives? O June, actually kanina tinanong ng media si Vice President Duterte kung kakausapin ba nito ang Pangulo para mamagitan na nga sa nangyayari. Pero ang sinagot ng pangalawang Pangulo hindi niya personality yon na humingi ng tulong sa iba kahit mismo sa kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong din natin kung naniniwala ba siya na may hand o meron bang kinalaman si PBBM sa nangyayaring mga hakbang dito sa Kamara laban sa kanya. Tumanggi na siyang sagutin yon at sabi niya sarcastic yung kanyang isasagot. June? Maalala mo, kanina, Rosalie, humingi ng 1-minute break si VP Sara at pumunta siya doon sa pwesto ni dating Presidente at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at doon din kay Congressman Marcoleta. Ano bang sinabi niya doon sa dalawang kongresista? Natanong din yan sa panayam kay VP Duterte at right after nga na igiit ni VP Duterte kanina sa pagdinig nandun pa siya na hindi siya manunumpa o magtitake ng oath dahil itinuturing niya yung sarili niya na resource person at hindi witness sa ginagawang House inquiry ay nilapitan niya si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ganun din si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at pareho niyang sinabi na wag na kayong magpaka-stress at kaya ko na ito. Yun ang binanggit niya sa mga tauhan ng media nang tanungin kung ano ba yung sinabi niya sa dalawang mambabatas. Kasi itong dalawang mambabatas na ito, kilala natin na kaalyado ni VP Duterte at kanina nakita rin naman natin na si Congresswoman Arroyo ay ipinagtanggol si VP Duterte doon sa kanyang stand na wag nang manumpa dahil nga isa siyang resource person at hindi witness. Samantalong ito naman si Sagip Party List Representative Marcoleta ay tinangkang pigilan yung pagdinig na ginagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Meron pa bang mga susunod na pagdinig at iimbitahan pa ba nila uli si VP Sara bilang isang resource person, Rosalie? Oo, June, hindi ito yung una at huling pagdinig dahil meron pang ibang mga resource person na iimbitahan ang House panel kaugnay nga nitong issue sa paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na pagdinig, ay pag-uusapan pa daw yan ng kanilang tanggapan. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa House of Representatives. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dedikasyon na trabaho ng mga natatanging kawani ng gobyerno. Kaugnay nito, may apila naman ng Pangulo sa mga public servant. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Let us continue to live by our constitutional mandate that public office is a public trust. We should remain transparent, accountable to all our people, and to serve them with integrity, loyalty, and efficiency. Manatiling transparent at accountable at magsilbi ng may integridad at katapatan. Ito ang apela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangunahan ng paggagawad ng parangal para sa 2024 Search for Outstanding Government Workers. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga natatanging empleyado na ito ay tahimik na nagtatrabaho at nagbibigay ng malaking kontribusyon sa larangan ng serbisyo publiko. This small recognition that we do today to our awardees, it just serves to remind us of the army of people who are working quietly, who are not recognized, but continue to go to work every day and do their job the best way that they can.
Hinimok din ni PBBM ang mga nasa gobyerno na tumulong upang maging katotohanan ang mga hinahangad ng gobyerno. Ayon naman kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, marami na nabago sa paraan ng paglilingkod ng mga kawani ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino. Ilan sa mga ito ay ang mas mabilis at mas maginhawang aplikasyon sa mga programa, mas madaling paghingi ng social assistance at ayudang pangkabuhayan at pagnenegosyo. Ang 2024 Search for Outstanding Government Workers ay taunang pagkilala sa mga empleyado ng gobyerno upang sila ay mahimok na patuloy na maitaas ang kalidad ng kanilang serbisyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matapos ang pagharap sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga sila magkaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ikalawang Pangulo, huli silang nagkausap ni PBBM nung siya ay magbitiw bilang miyembro ng gabinete noong Hunyo. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Ayon kay VP Sara, ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos lang naman ang kanyang kaibigan. Nang tanungin kung makikipag-unite pa rin ito sa mga Marcoses, ito ang maiksing tugon ng Vice President. Oh, never again. Lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi ang Bagyong Helen. Ngunit magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang habagat. Alamin natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Narito po ang ating weather updates sa binabantayan natin si Bagyong Helen at ang Southwest Monsoon. So kasalukuyan ay Luzon, Visayas ay nakakaranas ng maulap na kalangitan at may mga pag-ulan. So medyo gumaganda na po ang panahon sa Mindanao sa kasalukuyan. Dahil sa Southwest Monsoon kung saan naapektuhan ang buong bansa. At yung papansin mga kapanaulap, nakatutok dito sa may western section ng Central Luzon at ganoon din po sa Southern Luzon. So itong dalawang bagyo, una itong si Bagyong Helen, kasalukuyan nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility na sa layong 940 kilometers east ng extreme northern Luzon. Inyong papansin, malayo itong Bagyong Helen sa bansa, so hindi nakaka-apekto sa ating panahon. Samantala itong si Bagyong dating si Hener ay patuloy itong kumikilos palayo sa bansa patungo sa Indochina o sa Vietnam. Nasa layong 795 kilometers west ng Sinaet, Ilocos Sur. So, ito naman po yung ating track ng Bagyong Helen. Yung papansin, yung sentro ng bagyo ay malapit na po sa boundary ng ating area of responsibility. So, expected natin ngayong araw o ngayong gabi, lalabas na ito sa ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan na ito, patungo ito sa China. Gayunpaman, may inaasahan tayong mga malalakas na pag-ulan dahil sa Southwest Monsoon. So meron tayong inaasahan ngayon hanggang bukas ng hapon ng heavy to intense na pag-ulan sa Zambales at Bataan. Samantala, moderate to heavy rains naman sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Calabarzon at Mimaropa. Mula bukas ng hapon hanggang Friday ng hapon, may inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan dahil sa Southwest Monsoon. Moderate to heavy rains ang inaasahan sa Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Pangasinan at Benguet. So muli ay patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging alerto dahil sa nandiyan pa rin po ang banta ng landslide at pagbaha dahil sa pa rin sa inaasa mga pag-ulan, lalo na po sa mga lalakas na pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon. Meron pa rin tayong
inaasang pabukso ng malalakas na hangin dahil sa southwest monsoon. Ngayon, makakaranas ng ganitong kalakas na hangin sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, at ang Davao Region. So halos bumansa ay inaasam pa rin may makakaranas ng pabuksong malakas na hangin. Bukas, Huwebes, minasam pa rin tayong pabuksong malakas na hangin sa Ilocos Region, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Islands Region at Zamboanga Peninsula. At dahil dito, nag-issue pa rin tayo ng gale warning as of 5 o'clock ng hapon. Ito yung mga kulay pula, ito yung inaasam nating matataas ng alon, halos aabot ng 5 metro. So ang mga lugar po na makakaranas ito ay sa Bataan, Zambales, Occidental Mindoro at Palawan. Kapag may gale warning, ay automatic na bawal muna pumalaot sa mga lugar nito dahil sa matataas ng alon. Lalo na po yung mga gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat. Yan po ang ating weather update sa binabantayan nating bagyo at southwest monsoon. Maraming salamat at mag-ingat po tayo. Umabot na sa 20 tao ang nasawi bunsod ng pinagsamang epekto ng dalawang nagdaang bagyong Ferdi at Hener, yayon din ang epekto ng habagat. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa ngayon ay patuloy ang ginagawang validation ng mga otoridad sa nasabing bilang. Habang aabot na rin sa 11 tao ang nasugatan at may 14 na nawawala. Tinatayang nasa halos 600,000 individual ang naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad o tumbas ng mahigit sa 156,000 families. Sa ngayon ay patuloy naman ang pamahalaan sa pagpapadala ng tulong sa mga kababayan natin na apektado ng bagyo. Nang isa sa 2 lalaking nalunod sa Angat River sa bayan ng Baliwag, Bulacan. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang search and retrieval operation sa kasamahan nitong engineer. Ito ang balita ni Nestor Torres. Halos madurog na ang puso ng pamilya Mangahas nang makita nila ang labi ni Dave, ang 24 anyos na aide ng 38 anyos na survey engineer na si Roxanne Limos na Tubong, Pangasinan. Ang dalawa ay kapwa-anya nalunod sa rumargas ang tubig ng Angat River nitong araw ng Martes. Bandang alas 12:10 kanina nang matagpuang nakalutang sa bahagi ng ilog ng barangay Makinabang, Bustos, Bulacan ang labi ni Mangahas. Ayon sa kanyang may bahay, nagpaalam lang itong papasok sa trabaho pero hindi sinabi na magsasagawa ng survey sa lupang malapit sa ginagawang flood control project sa lugar. Hindi po kasi nagsasabi, basta sinasabi lang po niya may survey sila sa Baliwag. Ganun lang po, Baliwag. Wala pong exact. Po kasi yun pala chat. Nagkakwento lang po siya pag nakauwi na siya sa bahay. Nag-chat po kami, wala naman po siya sinasabi sa akin. Sinabi lang po niya kung ginaloko yung cellphone niya. Niloloko pa ka po, hindi ka po. Si survey po, ginagawa po kasi yung bike, nagsisurvey lang po. Ako po may sinusukat. Ang bahaging ito ng Angat River ang nagsisilbing pinaka-boundary dito sa Barangay Makinabang ng Baliwag at Barangay Cambaog ng Bustos naman sa kabila. Ayon sa mga saksi, tumawid umano iyong aide ni engineer pero nanganib ito sa lakas ng agos. Sinubukang umanong sagipin ang kanyang kasama ngunit kapwa na sila nalunod.
Ayon sa Municipal Risk Reduction and Management Office, hindi nagpaalam ang dalawa na magsasagawa ng surveys sa lugar na kilalang delikado dahil sa whirlpool sa bahaging ito ng ilog. Nag-survey sila without coordination sa local, kahit sa barangay, na basta sila dumating dyan. Hindi naman nila alam yung terrain na medyo dyan, kalanganin talaga. Wala silang idea na delikado yun. Oo, kasi malalim yan eh. Kaya mayroong ganun eh, parang ipo-ipo. Ayon sa mga rescuer, maraming beses na ring may nalunod sa nasabing bahagi ng Angat River. Samantala, dabong alas 4 naman ng hapon kanina ay natagpuan na rin ang labi ng nalunod na engineera. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Higit 600 pamilya ang naapektuhan ng pananalasan ng Bagyong Hener ayon sa Department of Social Welfare and Development. Sa Nueva Vizcaya at Cordillera Region naman, one-lane passable at hindi pa rin madaanan ang ilang kalsada dahil sa kabi-kabilang landslide ang naitala dahil sa Bagyong Hener. Samantala, ayon sa National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris, posibleng hindi nadagdagan pa ang gate na bubuksan sa Magat Dam. Ito ang balita ni Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Grace. Yes, Monica, magandang gabi. Sa ngayon nga ay nakapagbigay na ng ayuda o tulong ang Department of Social Welfare and Development Region 2 sa mga naapektuhang mga pamilya sa lugar. Sa ngayon naman ay tuloy-tuloy pa rin ang clearing operation na ginagawa ng Department of Public Works and Highways Cordillera dahil nga sa mga gumuhong mga kalsada dito sa rehiyon. Sa ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 2 na umabot na sa 642 ang pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Hener. Ang nabanggit na bilang ay binubuo ng 1,815 na individual at naitala, ang pinakamarami nito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Kaugnay nito, kaagad naman na nag-abot ng inisyal na tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 86,400 ang pamahalang palalawigan ng Nueva Vizcaya sa lahat ng apektadong pamilya. Samantala, dahil naman sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan, 5 kalsada at 4 na tulay ang hindi madaanan matapos itong malubog ng tubig. Umabot din sa 24 na bayan sa Cagayan, 9 sa Isabela at 13 naman sa Nueva Vizcaya ang kinakailangang magsuspindi ng klase matapos itaas sa red alert status ang buong rehiyon. Hindi pa rin madaanan ang poblasyon Baklas Salingsingan sa Nueva Vizcaya dahil madulas ang naitalang mudslide. Sa Ifugao naman, one-lane passable ang Banawe-Hungduan Benguet Boundary Road at one-lane passable din sa Congressman Andres Acop Cusalan Road at sa bahagi ng Kiangan Tinok Bugyas Road. Sa Isabela Province, inihayag ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System na posibleng hindi na nga dagdagan pa ang gate na nakabukas sa kabila ng naranasang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ayon kay Department Manager Engineer Gilio Michael Dimuloy, sinabi nito na mula nang magsimulang magpakawala ang Magat Dam ay nananatili na ito sa safe level. Maging ang mga tubig sa watershed ay bumaba na rin. Sa ngayon ay nakamonitor pa rin aniya ang mga ito sa abiso ng Pag-asa kaugnay sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw upang mataya ang buhos ng ulan at dami rin ng ilalabas na tubig sa dam. Kaugnay nito, mahigpit na pinapaalalahanan ng pamunuan ng Magat Dam ang publiko, lalo na ang mga nasa malapit sa ilog na maging alerto at handa dahil posibleng tumaas ang level ng tubig sa mga ilog na maaring magresulta sa mga pagbaha. Monica, dito sa Baguio City ay naging maganda ang panahon na naranasan natin maghapon at ayon naman sa City Disaster Risk Reduction Management Council ay wala namang naitalang malaking pagguho ng lupa o landslide dito sa City of Pines. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Maglalabas ang Department of Transportation o DOTR
ng department order para gawing 15 years ang after-sales service ng mga manufacturer at supplier ng mga modern jeep at public utility vehicles. Ayon sa DOTR, layo nito na mapakinabangan ng mga kooperatiba ng mas matagal ang mga binibili nilang modern vehicles na ipinapalit sa mga tradisyonal na jeep. Ito ang balita ni JP Nunez. Kailangan meron tayong malakas na after-sales service sa lahat ng mga bumibili ng mga modern vehicles. Bibigyan natin ng at least 15 years na dapat yung parts, yung service ay maibigay ng ating mga manufacturers. Nakakatanggap umano ang Department of Transportation o DOTR ng ulat na merong mga modern jeep ang nasisira at nahihirapang mahanapan ng mga pamalit na piyesa. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega, mahalaga na mayroong maayos na mga after-sales service ang mga manufacturer o supplier ng mga modernong PUV. Ang after-sales service ang serbisyong ibinibigay ng mga manufacturer o supplier sa mga bumili ng sasakyan para sa repair at maintenance nito. Ayon sa DOTR, sa ngayon ay walang pare-parehong after-sales service ang mga manufacturer na kinukuhaan ng mga modern PUV na pumapasada. Kaya naman sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP, nais nilang gawing 15 years ang after-sales service ng mga manufacturer o supplier. Sa pamamagitan nito, mas mahabang panahon maaalagaan ng mga manufacturer o supplier ang mga unit na kanilang ibinebenta, kaya mas mahabang panahon din itong magagamit ng maayos ng mga tsuper na pumasok sa mga kooperatiba o korporasyon. Meron ng department order na binabalangkas ang DOTR para sa implementasyon at nasa final stage na umano ang ginagawang pag-aaral dito. Ang gusto natin dito sa bago nating department order, maging pantay-pantay na lahat ay dapat magbigay ng consistent na serbisyo sa sales at service para yung ating mga bumili ng mga modern vehicle ay ma-assure ng maganda at maayos na suporta dahil ginagamit na nga naman nila ito sa kanilang panghanap buhay. Ayon sa transport group na Pasang Mazda, sa ngayon ay 7 taon lamang ang after-sales service na ibinibigay ng mga manufacturer sa mga bumili ng modern jeep. Kaya kung palalawigin ito sa 15 years, mas makatitiyak sila na magiging orihinal ang mga piyesang ipapalit sa mga modern jeep kapag nasira. Provider na yan, kung may depress ang sakyan, hindi sila pa-price na replacement na. Kagaya ko, ayoko gusto ko original. Yan na nag-advise nila kasi na mas maganda ang original at sila rin mismo ang gumagawa niya. Kahapon nakipagpulong si Senate President Chis Escudero sa mga opisyal ng DOTR sa pangunguna ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Kasama din sina Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III, Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza II, Yusek Andy Ortega at ASEC Jose Lim. Isa sa napag-usapan ang pagpapalakas sa after-sales service at pagpapalakas sa effort ng ahensya para hikayatin pa ang mga tsuper na sumama sa modernisasyon ng pamahalaan. Napakaklaro ng meeting wherein we all agree na tuloy ang modernization ng ating public transport. Tama ang pag-organize into a cooperative or corporation at magpa-consolidate. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Metropolitan Waterworks and Sewage System Regulatory Office na magkakaroon ng adjustment sa billing ng 2 water concessionaire sa bansa. Dagdag singil ang ipatutupad ng Manila Water at bawas singil naman sa mga customer ng Maynilad sa darating na Oktubre ngayong taon. Ito ang balita ni Jed Neresira. Panibagong pasanin na naman po yan sa mga consumer ng tubig. Kung tataas na naman siya ng Oktubre, dagdag gastos na naman po.
Karagdagang gastos. Ganito kung ilarawan ni Edgar Andres ang nakaabang na dagdag singil sa tubig sa darating na Oktubre. Umaabot ng halos 1,000 ang buwanang bill nila, kaya ikinungkot niya nang malaman na posibleng tumaas pa ang kanyang babayarang tubig. Mabigat siya para sa aming maliliit na mamamayan na pag lagi tumataas ang presyo ng mga bagay-bagay. Kaya bagong pasanin naman po yan sa amin na consumer ng tubig. Samantala, nag-iisip na ring i-adjust ang budget sa expenses ng isang laundry shop sa Marikina City para makasabay sa pagtaas ng bayarin sa tubig. Para sa akin, mahirap ba nga tumaas pa kasi sa amin sa laundry, mataas na yung tubig namin, consumption sa tubig. Kung tataasan pa, dagdagan pa, parang nahirapan na kami siguro. Kasi kung dagdagan, kasi sa aming business, tubig ang namin. O kung taasan pa ang tubig, di kunti na lang yung namin na napunta na doon sa expenses. Kasi sa laundry, malaki din ang expenses doon, lalo na sa tubig. Kung dagdagan pa yung tubig, parang nalulugi na din aming laundry. Paliwanag ng Manila Water, ang nakaamba na dagdag singil sa tubig sa darating na Oktubre ngayong taon ay dahil sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Itong FCDA na ito na magte-take effect ng October 1, ito ay base dun sa mga previous na mga foreign exchange kung saan medyo humina o nag-depreciate yung peso. Kung sakaling makita naman na lumalakas o tumataas ang palitan ng piso kontra foreign currency, ay maaari naman tayong makakita ng pagbaba sa susunod na quarter. Ngunit simula October 1, mararamdaman na ng mga customer ng Manila Water ang bahagyang pagtaas sa kanilang monthly bills. Kung saan ang mga kumukonsumo ng 10 cubic meters na dating nagbabayad ng 226 pesos at 50 centavos kada buwan ay madadagdagan ng 3 pesos at 65 centavos. Para naman sa karamihang kumukonsumo ng 20 cubic meters, magkakaroon ng 8 pesos at 10 centavos na buwanang pagtaas. At para sa mga umaabot ng 30 cubic meters ang konsumo sa tubig, mayroong buwanang pagtaas na 16 pesos at 54 centavos. Hindi naman maapektuhan ang monthly bills ng mga tinatawag na lifeline customers o ang mga kumukonsumo ng mas mababa sa 10 cubic meters. Para naman sa mga customer ng Maynilad, bawas singil sa tubig ang kanilang mararanasan sa pagpasok ng Oktubre. Para sa kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan ay mababawasan ng 83 centavos. 3 pesos at 14 centavos naman para sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters at 6 pesos at 43 centavos para sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Rerepasuhin muli ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang FCDA, kaya nila maaaring magbago ang singil pagdating ng January sa susunod na taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaalaman po, nandito ako ngayon sa Muntinlupa, pero nakakapagtaka bakit merong Rizal marker dito. Ang marker po na ito o yung monumentong ito ay hindi po para kay Dr. Jose Rizal, kundi para sa lalawigan ng Rizal, na isa po sa pinakamalaking probinsya noon sa Pilipinas. Itinayo po yan dito sa Muntinlupa dahil ang Muntinlupa po dati ay bahagi po ng probinsya ng Rizal. At kaya po yan nilagay dyan upang maging marker ng boundary po ng Laguna at ng Rizal Province. Actually, hindi na nga siya masyado napapansin, pero naglagay na sila na nakasulat dito na boundary. Kailangan ng isang mapanuring mata para mapansin yung mga detalyado mga letra, gaya ng Rizal at yung manggagawa na naging simbolo noon o Art Deco mula 1920s hanggang 1950s.
Noong unang panahon, halos buong Metro Manila ay bahagi ng Rizal Province. Kabilang dito ang mga lungsod gaya po ng Muntinlupa, Pasig, Makati, Mandaluyong, Marikina at iba pa. Noong November 7, 1975, hinati ang Rizal Province upang mabuo ang Metro Manila sa bisa ng isang presidential decree. Kaya't ngayon, ang Muntinlupa ay parte na ng Metro Manila. Pero nananatili ang marker bilang pag-alala sa kasaysayan nito at sa pagiging bahagi ng Rizal Province. So kapag nakita nyo po yan, huwag na po kayong magtaka, kundi maalala nyo na minsang isang panahon ang Muntinlupa po ay naging bahagi ng probinsya ng Rizal. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating makausing ngayong araw po ng, ano ba ngayon? Miyerkules. Oo, kala ko Monday. Sabi ko parang ano yan. Lunes yung nakasulat. Back to ay back. Sige na nga. Shoutout po kina Glicerio Rufo, Seri Macapagal, Vincent Romero. Salamat po. Maraming salamat din kay JB Martinez, Percy Cruda at Jaime Sir Don Silio. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 14:2 na nagsasabi, "Siyang lumalakad sa kanyang katwiran ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.